Yan, so doon naman sa mga nagre-request mga idol kung paano maglagay nitong kicker ng NS150 tsaka NS160. So, kasi marami nagkakamali dito mga idol. Minsan, ito naduduro, nawawasak to, ano, pati dito sa crankcase na to. So, nadudurog yan pagka mali yung timing nyo. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano maglagay nito mga idol. Yan, una, huwag nyo kalimutan yung washer sa likod. Yan. Tapos, sa paglagay nito, huwag kayong manggagaling dito. Malayo masyado yun. Dapat ganito lang yan. So, salpak natin. Yan. So, makikita nyo itong kawit na to. Ilalagay nyo siya dito. So, kumbaga yan yung pinaka-stopper niya. So, sa paglagay niyan, tulak nyo siya. Yan. Tulak nyo itong spring na yan. Tutulak nyo yung spring. Tulak nyo yung spring. Tapos, ikutin nyo siya. Ayan o. Tulak nyo yung spring. Huwag nyo muna siya pakapitin yung gear sa loob yan. Kailangan lalaban. Ayan, tulak mo siya, ayan o. Gaya niya, no. Tulak nyo muna, yan. Tapos, ikot. Yan. Pag naikot na mga idol, kailangan nakasabit yung stopper niya sa ilalim dito sa dalawa. Ayan. Tapos, galaw-galaw lang konti. Yan, pasok ba? Yun, no. Pagka binitawan nyo, hindi siya dediretso. Kasi pag nagkamali kayo mga idol dito nakaliis, pag kick nyo yan, sigurado ito, wasak to, no? Mawawasakas to. Ayan, tapos yan nakasabit din dito. Ito yung stopper niya, ito yung spring. Kailangan nakasabit yan dito. Tapos itong stopper, hindi siya nakalihis dito or di kaya nakasobra kasi maraming magkakaproblema. Okay, tapos tuktukin nyo lang siya ng konti. Pag tumunog, ibig sabihin, pasok na yung gear niya sa gear ng transmission. Ayan. Ayun o. So, yun ang paglagay ng kicker para iwas wasak mga idol. Okay.